ng August 25, 26 at 27 at sa ating kapistahan sa August 28 sa ganap na 4 p.m. Inaanyayahan po ang lahat na magsidalo. Maraming salamat po. Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog
bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon po ay ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor Arellano. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Dahil diliman sa ngayon naman ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, atin natin na ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat lumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo ang akakaili, na luha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasako ko sa mahal ng Pilipinas sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo ang mga kapatid, na ako ay manalangin sa Panginoong ating awan Diyos. tayo ng mga pangirip Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa may kasan.
tayo. Ama namin makapangyarihan, hingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangako di malilit na hindi pa sumasabi sa isip namin ng panag-ibig. Pero namin mas pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo pagpasawala. Amen. Magsiupo po ang lahat. Inihahayag ni Isaías ang panahon kung kailan titipunin ng Diyos ang lahat sa kaniyang piling, kabilang ang mga dayuhan at mga hintil. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Para kay San Pablo, ang habag na ipinaaabot ng Diyos sa mga hentil ay siya ring habag na tatanggapin ng bayang Israel. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo. Pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na rin pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kanaaneyang naninirangan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalihan ng demonyo at masyado nang pinahihirapan. Ngunit gaputok man ay di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at ang umalis, siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang nagliligaw sa sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan niya at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo, at noon din ay gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa kapagpalat maulang hapon po sa ating lahat, magandang hapon po. Palapakan natin ang Panginoon. Napakaganda po na ating ebanghelyo nung may isang babaeng Kanaanita na lumapit kay Jesus. Tandaan po natin na ang isang Kanaanita ay hindi Hudyo. No, sa mata ng marami, noong panahon yun siya ay isang outsider. No? Hindi siya kabilang sa kanilang pangkat. Malakas ang discrimination sa panahon na yun. Kapag hindi ka kabilang sa mga Hudyo, ikaw ay tinuturing na makasalanan. Ikaw ay tinuturing na iba. No? Kaya sila ay iniiwasan. No? Hindi siya kasama sa grupo. Pero napakaganda ng kwento. No? Ano ang nangyari? May problemang malaki yung babae. Yung anyang anak ay inaalihan ng demonyo at pinahihirapan ito. No? May problema ang kanyang anak. Hindi ba kapag ang isang magulang ay naghihirap sa kanyang anak, siya ay handang gawin ang lahat? Di po ba? Na nawawala ang kanyang, kinilulunok niya ang kanyang pride. Nawawala ang kanyang hiya para humingi ng tulong. No? Dahil mas mahalaga sa kanya yung kagalingan ng kanyang anak. Naalala ko tuloy, noong bata ako, kasi po nung bata ako, hindi pa ako healthy. Ako ay masakitin. Palagi ako may bungang araw, nadudugo ang ilong. Palagi ako sinusugod sa clinic na malapit sa amin.
One time, walang kapera-pera ang nanay ko. No? Kinapala niya ang mukha, umiram siya sa Bombay. Diba? Ganun ang isang nanay. Gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Kaya nga naman, nasabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Hindi niya na inisip yung sasabihin ng ibang tao. Hindi niya hindi niya naisipin yung discrimination na nangyayari noon. So, ang mahalaga sa kanya, Panginoon, tulungan mo ako. At mula sa babaeng ito, tatlong mahalagang bagay ang maaari nating matutunan. Una, walang outsider sa puso ng Diyos. Amen? Ito ang mensahe ng unang pagbasa. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng Isaías na maging ang mga dayuhan ay dadalhin niya sa kanyang banal na bundok. Hindi lang isang pangkat, hindi lang mga Hudyo. Ang kanyang bahay ay magiging bahay dalanginan para sa lahat. No? Kaya ang tahanan ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay hindi lang sa iilan, para sa lahat. No? Napakagandang paalala ito sa atin. Kasi tayong mga tao, napakahiling natin gumawa ng mga categories. Pinapangkat natin ang ating mga kapwa ayon sa ating pagkilatis. Diba? Kaya nga sabi ng Itbulaga, yung dati, no? Bawal ang judgmental. Diba? Kasi mahilig tayong gumawa ng mga categories. Yan, mabait yan. Yan, masama yan, masama ugali niyan, chismosa yan. Ayan, relihiyoso yan, palagi sa simbahan yan. Ayan, hindi nagsisimba yan. Ngayon ko lang nakita sa chapel yan. Ayan, kasama natin yan. Ayan, kabatik natin yan. Ayan, pinagchismisan tayo yan. Doon yan, doon yan. Hindi ka dito. No? Hindi natin kauri yan. No? Tayo yung mga pinag-aralan, sila wala. Mahilig tayong gumawa ng mga categories sa isip natin. No? At madalas, nangyayari yan dito sa ating simbahan. Kami-kami, sila-sila, tayo-tayo. No? Pero, tandaan po natin, sa Diyos, sa mata ng Diyos, sa puso ng Diyos, walang sila-sila, walang tayo-tayo. No? Lahat ay kanyang mga anak. Lahat tayo ay kabilang sa angkan ng Diyos. May mga taong matagal na nagsisimba, may mga taong ngayon pa lang bumabalik, may mga taong maayos ang buhay, may mga taong magulo pa ang buhay. Lahat ng iyan ay may lugar sa puso ng Diyos. Kahit ano ang aspeto natin, kung ano ang pangyayari natin sa ating buhay, lahat tayo ay may uwang sa puso ng Diyos. Kaya magandang tanongin natin ang ating mga sarili. May mga tao ba na itinuturing natin na hindi deserving ng pag-ibig, ng atensyon, ng pagkapatawad, ng awa? O baka sila rin yung mga tao na gustong yakapin ng Diyos? Baka tayo lang ang ayaw yumakap sa mga taong ngayon. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang awa at habag, minamahal niya ang lahat. Pangalawang paalala sa atin ng mga pagbasa ngayon ay huwag kang sumuko sa paglapit sa Diyos. Napakaganda ng ginawa ng kanaanay Uma, no? Lumapit siya kay Jesus, so, sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, mahapag ka sa akin. Ngunit nung una, di ba napansin po natin, sabi dito, sabi sa ating ebanghelyo, no, nang lumapit ang babae, gaputok man ay hindi tumugon si Jesus. Hindi siya pinansin ni Jesus. No? Pero, siguro kung tayo yun, sabihin natin, ayaw ata akong pakinggan ni Jesus. Ayaw ata akong pakinggan ni Jesus. Ayaw ata akong pakinggan ng Diyos. No? Kaya, susuko na lang ako. Baka hindi naman nakikinig ang Diyos sa akin. No? Pero, nakita po natin, hindi umalis ang babae. Lumapit pa siya. Hindi ba? Lumuhod pa siya. Kahit alam niya na hindi na maganda ang tingin sa kanya ng mga alagad. Naiingayan na sa kanya. Di ba? Sunod-sunuran daw. Sumusunod-sunod.
Diba? Yung mga tao. Pero hindi niya alintana yung mga yun. Yung pagtahimik ni Jesus. Kundi ang sinabi niya, tulungan mo ninyo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Ito ang tunay na pananampalataya, mga minamahal kong kapatid. Hindi ibig sabihin ng pananampalataya ay laging nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Faith is not just about the feeling. Minsan, nagdadasal tayo, pero walang sagot. Nagdadasal tayo, pero para gumaling ang mahal natin sa buhay, nagdadasal tayo para maging maayos yung kalooban natin. Nagdadasal tayo para maging maayos sa pamilya natin. Nagdadasal tayo para magkaroon ng trabaho. Nagdadasal tayo para matapos ang mga problema. Pero minsan parang walang pakiramdam ang Diyos. Parang hindi ka pinapakinggan ng Diyos. At parang mas gusto mo na sabihin, Lord, naririnig mo ba ako? Ngunit ang babaeng ito nagtuturo sa atin, kapag tahimik ang Diyos, huwag kang sumuko. Kapag tahimik ang Diyos, huwag kang agad umalis. Sometimes, faith means simply staying. Pananatili. Manatili ka. Magdasal ka pa rin. Magsimba ka pa rin. Kumapit ka pa rin. Dahil ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siyang pakialam sa atin. Ang katahimikan ng Diyos ay minsan sinasabi niya, tatagan mo ang loob mo dahil mas kailangan mo ang katatagan. Pangatlo, sinasabi ng pagbasa, ang tunay na pananampalataya ay mapagpakumbaba. Ito marahil ang bahagi, pinakamagandang bahagi ng Ebanghelyo. Sabi ng babae, tunay nga po, Panginoon, ang mga tututa man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. No? Parang sinasabi ng babae, Panginoon, hindi naman ako humingi ng malaki. Hindi naman ako nagde-demand ng malaking biyaya. No? Kahit mumulang ng iyong awa, sapat na. Ganda nun, no? Kasi minsan, ang panalangin natin, puro demand. Lord, ito gusto ko. Lord, bigyan mo ko ng mataas na grades. Lord, bigyan mo ko ng bonus. Lord, bigyan mo pa ako ng trabaho para mas makapag-serve ako sa aking kapwa. Lord, ito po ang gusto ko. Meron ka ng list of prayers, no, and expectations. Parang kinukulong natin sa kuha ng Diyos. Pero ang tunay na pananampalataya ay marunong magsabi na, Lord, ikaw na po ang bahala, basta wag mo lang akong pababayaan. Amen. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakaganda, napakalaki ng iyong pananalig. Mga kapatid, baka ito yung kailangan natin matutunan. Hindi natin kailangan magkaroon ng perfect life para lumapit sa Diyos. Hindi natin kailangan magkaroon ng perfect prayer para magdasal sa Diyos. Hindi natin kailangan maintindihan ng lahat ng pangyayari. Minsan sapat lang sabihin natin, Lord, help me. Lord, tulungan mo ako. At kung minsan pakiramdam natin, kakaunti lang ang natatanggap natin, kaunting lakas, pag-asa, konting sagot mula sa Diyos, parang mumo lang ang natatanggap natin, huwag natin itong maliitin. Dahil ang mga mumo na grasya ng Diyos ay sapat na para sa atin. Kaya 3 bagay ang tandaan po natin ngayong linggong ito. Una, walang outsider sa puso ng Diyos. Kaya huwag tayo magsara ng puso sa ating kapwa. Pangalawa, huwag sumuko sa paglapit sa Diyos. Kahit tahimik siya, nakikinig siya sa atin. Kaya manatili tayo. Pangatlo, magtiwala ng may pagpapakumbaba. Hindi kailangan kontrolado natin ang lahat. Sapat nang malaman natin hawak tayo ng Diyos. Amen? At baka sa ating manalangin ngayong araw, wala tayong kailangan sabihin ng mahaba, katulad ng sinabi ng babae,
Ang maaari niya na nasabi ay, Lord, help me. Lord, tulungan mo ako. At maniwala tayo, walang taong masyadong malayo para sa awa ng Diyos. Walang panalangin, napakaliit para pakinggan ng Diyos. At walang pusong tunay na lumalapit sa Kanya ang Kanyang itinataboy. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya. Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Maria Bere, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, dinibig, nanaog sa kamalabot ng mga yumao, na may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula ang parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga gabi ng Diyos Ama, sa Kanyang mga anak, pinakalinga niya tayong lahat sa pag-ibig na nagbibigay sila at lakas ng ating buhay. Kaya po, tiwala tayong manalangin, O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, turuan mo silang yakapin ang lahat ng tao nang sa gayoy mabuwag ang pagkakabaha-bahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sila sa kanilang tungkuling maglaan ng mga programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan, at mga pinabayaan ng lipunan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawalan ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, marahas na pagpaslang, at tigmaan, naway tulad ng babaeng Kananea, makadama sila ng pag-asa at malasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga nasisiraan ng loob, mga may sakit at nag-aagaw buhay, naway dulutan mo sila ng ginhawa sa katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, matanggap nawa nila ang awat habag mo, O Diyos, upang ganang nilang makamtan ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali na katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taos puso kami hinihiling sa iyo. Iligtas mo kami, palakasin mo ang aming loob, at gawin mo kami tapat at kapagmahal mo ang mga anak. Hindi namin gusto ang magitan ni Cristo na ibon na gahali kasama mo. Espiritu Santo, magpasawala. Amen. Magsiyo po na po ang lahat.
Magsimuot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo. Nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Ang katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo, bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog. Tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagalihan din niya iyon na niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inamin ito ang kalis ng aking dugo, ang bago ba hanggang tipan ng aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Siguro ang kapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami sa salo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ay simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa nilayo na aming Papa ni Myla Hubert, naming obispo ng Tanang Kaparian, nalalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinggay, na may pag-asang sila mo rin mabubuhay, kaya din na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila, at patuloyin sa iyo kaliwanagan, kaawaan mo, at pagindapati kami lahat, na makasala sa iyo buhay na walang wakas. Kaya sana mahal na Birhen Maria, na Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso kaysa ng mga apostol, kay San Andres, na aming patron ng Pintakasi, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa ili ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang tamas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ilikas sa kasalanan, dilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Papala tayo na aniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salitang lamang ay gagaling na ako. Magsilud po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan,
makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal, sa banal na paikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Nihiling namin kaming maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga katalastas. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Diocese ng Pasig sa darating na August 21, Friday, ay buong puso po tayong iniimbitahan na magsimba at makiisa sa banal na misa sa ating parokya sa ganap na 6:30 p.m. After po ng banal na misa, ay magkakaroon po tayo ng konting salo-salo. Maaari rin po kayong magdala ng food to share para sa araw na ito. Maraming salamat po. Sa Saturday, August 22, ay inugunita po natin ang pagkakarunya ni Birheng Maria o Queenship of the Blessed Virgin Mary. Kaugnay po nito, inaanyayahan ng lahat na sama-samang mag-alay ng rosaryo para sa ating mahal na ina sa ganap na 6 p.m. na susundan po ng banal na misa. Ang schedule po ng Kawan Mass ngayong linggo ay ang mga sumusunod. August 18, Kawan San Jose. August 19, Kawan San Pablo. August 20, Kawan San Nicolas de Bari. August 21, Kawan Our Lady of the Poor. Hinihikayat po ang lahat ng kasapi ng bawat kawan na dumalo sa banal na misa. Ang St. Andrew the Apostle Pasay Parish ay naghahanap na po ng mga kabataang may edad 14 to 18 years old, babae at lalaki, na nais maging bahagi ng Mr. and Miss SAA QP 2026. Ang fundraising activity na ito ay para po sa nalalapit na kapistahan ni San Andres Apostol at nagsisilbing pagkakataon upang makiisa sa mga paghahanda ng ating parokya. Kung ikaw ay interesado, makipag-ugnayan lamang po sa inyong kawan coordinators o hanapin si Sister Flor Mendiola, BEC Coordinator. Sa August 19, Miyerkules, sisimulan na po ang ating nobina sa ating patron na si San Agustin sa ganap na 3 p.m. Ang ating pong Triduum Mass ay sa August 25, 26 at 27 at sa ating kapistahan sa August 28 sa ganap na 4 p.m. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyoko ninyo yung mga ulo habang ginagawa ng pagbabastas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway mahabagan niya kayo at subaybay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagkapalan ng mga pangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, manaog nawa at mamalagi sa inyong magpasawalang hanggan. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo kayo taglay ng kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nahamon sa nila na